Kung ikaw ay nagbabalak na ikaw mismo ang mag-change oil ng iyong Toyota Vios, para sa iyo ang video na ito. I-change oil tayo sa ating Toyota Vios. So ang kailangan natin mga kaibigan, syempre itong manual mismo. Diyan tayo magbe-base sa langis na ating ikakarga. Itong 14mm close wrench. Tapos yung pangtanggal natin ng ating oil filter. And itong ginawa ko, improvised na oil pan, lagayan ng used oil. Then syempre itong mismong langis na gagamitin natin na original Toyota Genuine Motor Oil na 10W30 according to sa specification na binigay ng manual. Ang total sa pagkakabili natin dyan is 1,847 kasama ang langis, original na oil filter na ang kanyang name nandyan 90915 YZZN2. Yan yung original na oil filter. Siyempre itong gasket na ipapalit natin doon sa tatanggalin nating drain plug. Dahil ang ating makina is 1NR, so dito tayo magbe-base at papalitan natin kasama ang oil filter. So dahil continuously variable transmission or naka CVT tayo, ito ang susundin ko. So 3.5 liters ang kakailangan natin ng langis. And of course ang ating viscosity na gagamitin is yung regular lang 10W30. Nasa specification or nasa manual naman ng ating sasakyan. Maganda na magbase kayo dito sa ating owner's manual. Nandito yung mga ilang basic na kakailanganin ninyo para magawa natin yung gagawin nating pag change oil. Gagawin natin ito as basic as we can lang, no? Wala tayong ganong kadaming tools na gagamitin. Basta yung nabanggit ko lang kanina, pang owner lang talaga, pang DIY at basic lang. Bali ito yung drain plug natin at ito naman yung ating oil filter. Dahil mga kaibigan, hindi gumana yung ating oil filter wrench na ginamit na ipinakita ko kanina. So gumawa na tayo ng life hack para matanggal natin yung oil filter. So kung paano, kumuha lang ng tali, wrench. May mapapanood kayo sa YouTube kung paano gawin ito. So diniskartehan ko na lang. Lalo kung may belt kayo, use belt, pwede yun. Yan o. Yan. Niluwagan ko muna bago ako nag-drain. Dahil di ako sigurado kanina sa tools na gagamitin natin. Baka kasi hindi gumana. Yun nga. Hindi ako nagkamali. Hindi nga gumana yung aking oil filter wrench. So luwagan ko na bago ko i-drain ng tuluyan yung ating oil. Siya nga pala, para mas makagalaw kayo ng maigi, maganda na i-jack nyo muna habang nagtatanggal tayo ng ating oil filter. So tuluyan na nating tanggalin yung ating drain plug at lalagyan na natin yung ating oil pan para grabe, higpit din. Ganyan yata talaga sila kapag last na change oil mo sa mga kasa. Ganun napapansin ko masyado silang mahigpit. Posibleng hindi ka bumigay. Ay grabe, higpit talaga. Legit yung higpit. Ayun, to the extent na ayan mga kaibigan, magdi-drain na lang tayo. Grabe yung pagkakahigpit nila. Solid. Sunod-sunod kasi na nasa kasa lang ito kasi sinamantala lang natin yung free. Pero ngayon na natapos na natin, ako na ang mag-change oil nito at sa mga iba pang basic maintenance nagagawin din natin ng mga video para makatulong din sa inyo yung mga naka views na gusto ng mag DIY. Yan, hintayin lang natin na ma-drain lahat yan. At habang nagdi-drain ay ibaba ko naman itong jack natin dahil di naman na tayo masyadong magpupwersa at paghihirap dyan sa ilalim, kaya okay na yung space, tama na yung space na nandyan. At tuluyan na natin tanggalin yung ating oil filter. Yun lang nakakainis dito. Grabe. Kalat na tayo ng langis. Ganyan talaga pag nag DIY ka.
Madudumihan ka talaga. Ito na yung drain plug natin mga kaibigan. At yung kanyang washer. Papalitan natin itong washer niya. Ayan siya, manipis na yung washer niya. Ipapalit natin itong kinuha natin na bago. Huwag din natin kalimutan na medyo linisan itong parte na ito kasi napakalikabok dito eh. Depende naman yan sa location ninyo, pero sa akin kasi bago ako nagbubukas talaga nitong ating oil cap pinupunasan at nililinisan ko yan. Bago pala natin ikabit itong ating oil filter, ito, be sure na malubricate ito ng langis. Pero meron naman na siyang grasa na nakalagay dyan, pero para sigurado lagyan pa rin natin kasi yan yung pinaka lubrication natin dyan sa gasket ng ating oil filter. So ikakabit ko na yung oil filter mga kaibigan. Punasan muna natin dito yung pinakagilid lang, yung dadapuan ng labi ng ating oil filter. Saka naman natin siya ikakabit. Mga kaibigan, sa pagkabit nito merong tamang proseso din. So be sure lang no na tama yung thread. Yan, mahalata mo naman na swabe yung pasok eh. Yan, pag tumaba na yung labi, tatandaan mo 3/4 lang yung ihigpit mo yan gamit ang special tool. Kaso wala ako ng wrench, kamayin ko na lang. So 3/4. So ito yung palatandaan ko, dapat ito tumuro siya dito. Yan yung 3/4 niya eh. So ito tuturo dito. So try natin kamay, pero mas maganda kung tools. So tatandaan ko na lang. Okay, so ayon sa pagkatanda ko, nandito na yung ating palatandaan kanina. So 3/4 na nga. At isusunod na natin tong drain plug. Linisan muna natin tulad ng mga sinasabi ko sa mga nakaraan nating pag-change oil, mapamotor or kahit yung ating mga ating owner dati. Ito langis lang ang kanyang pinipigilan, so hindi ganun kahigpit. Tama lang dapat. Okay. Okay. Goods na yan. Maganda itong nabili nating langis dahil meron siyang gauge dito. 3.5 liters ang kailanganin natin dito sa ating makina na 1NR. Siya nga pala mga kaibigan, kung naghahanap kayo kung saan makikita ang model ng iyong makina, ito. Yan o. Dito sa mismong block ng engine, makikita mo dyan 1NR. So ang makina ko is 1NR. Ikakarga na natin. Wala nga lang tayong imbudo. Mas maigi pag may imbudo tayo, pero dahil wala, diskartehan na lang natin sa ganyan. Pangatlo, and ito naman yung pang-apat. So 3.5 lang mga kaibigan. Huwag din kalimutan na mag-base pa rin tayo dito mga kaibigan. So far, pag titingnan natin dito sa ating gauge, nasa dot na tayo. Kaya kailangan nating paandarin
ng at least 3 minutes. I-warm up natin yung makina nitong ating sasakyan. Then after that, hintay tayo ng 5 minutes para mag-cool down yung, bumaba yung ibang mga langis. Saka natin i-check ulit. Ayon sa ating manual, dapat ang langis natin ay maglalaro lang dito sa dot, sa gitna, dito, normal. Kasi pag dito sa pinakababa, kulang yun. Pag dito naman sa pinakataas, sobra yun. So dito tayo hanggat maaari sa 3/4. Sundan natin. Okay, napaandar na natin, then hintay lang natin ng konti, saka natin patayin, tapos wait tayo ng 5 minutes. Then after that ay i-check natin yung level ng ating langis kung tama ba. Then habang umaandar yan mga kaibigan, yan yung time na pwede rin nating check upin yung ilalim kung meron bang leak, para malaman natin kung tama lang din ba yung pagkakahigpit ng ating mga tornilyo, especially yung oil filter at saka yung drain plug. So far wala naman tayong nakitang tagas. Ayan, sa oil filter wala din, so good na yan. Itong tagas na ito, yung kanina pa yan, yung talagang may konting tumulo, lagyan ko na lang ng buhangin yan para matakpan. Alright, it's the moment of truth. Check na natin. Tingnan nyo, ang linis ng langis natin, oh. Ganda talaga pag na-change oil mo yung sasakyan, lalo't bago pa, no? Yan. So far yung langis natin mga kaibigan nandito. Ito, oh. Yan, kita ko sa naked eye. That's why magdagdag lang tayo ng konti, then good to go na yan. Dito kasi sa ating langis may naiwan pa tayo na 600, so meron pa tayong 100 ml na idadagdag. So yun lang yung kabuuan ng ating pag-change oil dito sa ating Toyota Vios. Sana ay nakatulong sa inyo, lalo kung ikaw ay sarili mo yung sakyan and gusto mo na do it yourself. Pwede nyong sundan ang video na ito. Gamit itong original or genuine na Toyota oil na 10W30 lang yung kanyang viscosity, which is ito yung pinaka base. So good naman yan. So far ito pa lang naman ang ginagamit ko, kahit nung mga nakaraang 4 na nagdaang change oil mula nung nabili itong sasakyan na ito, ay laging ganito lang yung aking ginagamit. So siguro next na change oil natin, saka na ako gagamit ng fully synthetic. So wala namang kaso yun, no? Ang mahalaga lang dun ay hanggat maaari iisang brand, pare-parehas yung brand ng langis na gagamitin ninyo, para hindi halo-halo. Kasi pag naghalo-halo yung ginagamit niyo yung langis sa inyong mga sakyan, merong tendency mga kaibigan na nagkukos yun ng sludge, kasi nagkakaroon din ng nagkakaroon ng chemical reaction kapag iba-ibang brand, iba-ibang viscosity. So dapat kung ano yung gusto mong gamitin, consistency lang, yun lang ang lagi mong gagamitin. Ako naman personally, gusto ko siya i-change oil every 5,000 kilometers run, kaya or 5 months, whichever comes first. So pero pinaka maximum siguro nun 6 months. So yun lang naman mga kaibigan. Thank you for watching. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. This is Motozar. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, nakatulong sa iyo, please paki-like naman ang video na ito, and of course subscribe to my YouTube channel, Motozar. Bye bye.